Maliwanag po yun na obstruction of justice yung ginawa nila doon. Kasi it was a valid warrant at ngayon, sinabi ng Korte Suprema na valid warrant yon, hinarangan yon ng Senado yung pagsiserve noon. At hindi nangyari sa kasaysayan ng Senado na ganyan ang nangyari. There are 3 instances na pwede ko masite. Si Senator Enrile, noong 1990, nung na-implicate siya dun sa coup d'etat noon, sinerve yung warrant sa kanya while in session. After niya mag-privilege speech, inaresto siya. Voluntaryo sumama siya. Then yung nangyari kay Senator De Lima, ganun din, inaresto, voluntaryo sumama. Nananalig po ako sa mahal na Diyos na malalampasan ko rin po lahat na ito. Nasa bandang huli, lalabas po ang katotohanan at makakamit ko po ang hustisya. Inuulit ko po ngayon, inosente po ako, wala pong katotohanan, pawang kasinungalingan ang mga pinaparatang po nila sa akin. Ako, nung binigyan ako ng warrant, pinapasok sila, doon mismo sa may session hall ako inaresto while in session. Sumama ako. Anything you will say will be used against you in the court of law in the Philippines. You have the right to an attorney to your own choice, independent and competent. If you cannot afford one, the government will provide. You have to understand. Yes, sir. Bakit ngayon hindi? What's so special about Bato na hindi applicable yung batas natin sa kanya? Ganun po yun. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. O ito, pinakakasuhan na ni Trillanes si Padilla. Si Robin Hood Padilla. Pinakakasuhan ni Trillanes dahil nga dun sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Ano yan? Obstruction of justice yan. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, huwag kayong maniwala na sa sinasabi ni Robin Padilla na hindi niya alam yung pagtakas ni Bato. Na ang sabi ni Padilla, nakiusap daw sa kanya, pre, pwede bang sumakay? Pwede bang sumabay? O pinagbigyan niya naman, pinasakay niya. Pwede ba yun? Pero nag-imbestiga na ang CIDG dyan sa pagpatakas ni Robin Padilla kay Bato. Hindi simpleng ano yon na nakiusap. Hindi, planado. Maraming mga ebidensyang nakuha ang CIDG. Planado, pre-planned. Pati yung pagpapaputok, umano, o pati yung pagtakas kinaumagahan, madaling araw, sa pamamagitan ni Robin Hood Padilla. Kaya ano ito, kumbaga ang linaw-linaw ng partisipasyon ni Padilla dyan. Hindi niya yan basta-basta malulusutan. Matibay ang ebidensya dyan, obstruction of justice. Ang problema ng obstruction of justice, totoo maiksi lang yung imprisonment niyan, 2 years, 2 years to 4 years. Pero may nakalagay kapag ang involved sa pag-obstruct ng justice, paghadlang, pagtago sa kriminal, sa wanted, sa akusado, kapag ano yan, hindi niya yan maano. Kaya itong kay Padillang ito, mahirapan niya itong malusutan. Kasi ang parusa pa naman, side sa imprisonment, accessory penalty, maano ka, perpetual disqualification from holding public office. Ganun katindi. Kaya wala na, hindi na yan makakatakbo si Robin Padilla pag na-convict yan doon sa obstruction of justice. Ang problema, napakatibay ng ebidensya At saka may mga testigo. May mga testigo talaga. Kaya mabigat itong ano. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, dapat kasuhan na si Padilla. Pero gumalaw na rin naman ang CIDG. For some time now, we never did touch this topic because the investigation is ongoing. Even prior ng last na press conference namin. But because we have already based our findings sa facts na nakuha ng mga investigators namin on the ground. That's why we were able to obtain the CCTV footages ng
Ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa together with Senator Robin Padilla and a female security officer who is a female security officer. Kitang-kita naman po doon sa ano. We have already identified and we've sent the subpoenas already. Then backtracking that we have conducted, it was seen sa CCTV footage that we have gathered that when the Senator Bato de la Rosa and company left the Senate premises, it was not a mere hitch ride. A backup vehicle was waiting outside of the Senate premises. It is a pick-up. We have identified yung mga the owner and the driver of that supposed vehicle. And the investigation is ongoing. There are other details, ma'am, that I cannot reveal right now because there are other people, personalities who are involved, and we will be continuing the investigation. We will be updating you as soon as our evidences are already collected. What I can only say is that we will be referring the case for evaluation by the Department of Justice for obstruction of justice. Nag-imbestiga na ang CIDG at nag-recommend na ang CIDG sa DOJ na sampahan ng kaso itong si Robin Hood Padilla dahil nga sa obstruction of justice. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Yan yung ano dito kay Padilla. Pinaliwanag ni dating Senador Sonny Trillanes, hindi yung kaso ni Padilla hindi pwede sa ICC, hindi naman. Sabi niya, nagtanong-tanong na daw siya doon sa mga nakakaalam ng operations ng ICC. Pero pagdating sa local, hindi pwedeng hindi siya malilibre diyan. Kasi mayroon tayong Presidential Decree 1829 ba 'yon? Obstruction of justice. Mayroon tayo niyan sa ating local laws, no? Kaya hindi pa rin makakaligtas itong si Padilla. Kahit sabihin na sabi ni Trillanes kasi parang hindi papasok si Padilla dun sa kaso sa ICC. Pero sa local pasok 'yan. Ito bang itong kay Padilla na ginawa na pinatakas si Bato de la Rosa, sa paliwanag ni Attorney Chrissy Conte, pwedeng maging liable si Padilla, si Robin Padilla, kasi under sa Rome Statute ay mayroon doong mga offenses na relating to the administration of justice. Hindi naman ang term na ginamit sa Rome Statute obstruction of justice. Offenses relating to the administration of justice. Pero yung ginawa na yon ay offense relating to the administration of justice kasi naging kasangkapan ka sa pagpapatakas sa isang wanted ng ICC. Totoo ba yon na itong si Robin Hood Padilla ay pwedeng i-consider sa ganon na makasuhan sa ICC at ang ICC mismo ay posibleng maglabas din ng arrest warrant kay Padilla sa ganong krimen, yung offenses in the administration of justice na kumbaga kung sa atin, sa local natin, obstruction of justice. Pwede ba yon, Sentry? Ito, Tony, naitanong ko na po yan. No? Naitanong ko na po yan sa ICC. At ang kanilang response is hindi covered ng Article 70 yung mga ginawa ni Robin Padilla. Bakit daw, hindi Sentry? kasi sila, yung kanilang administration of justice, nakafocus sa mga biktima. Kasi kagaya nito, 'di ba, nag-issue sila ng warrant, let's say kay Putin. 'Di ba?
hinaharang naman ng gobyerno ng Russia. Technically, lahat ng mga humaharang na yun, pwede nilang issuean. Ang dami na nun. Sobra-sobra na. So, kaya yung kanilang term is administration of justice kasi mas nakatutok sila doon sa mga biktima. So, yung mga nakasuhan at nasintensyahan ng administration of justice o yung obstruction of justice equivalent sa atin, ito yung mga nagharas ng mga testigo, ito yung may pumatay ng testigo o kaya yung binayaran yung testigo. So more on the witnesses sila. At kaya yun yung pananaw nila, hindi daw dun sa mga dun sa suspects. Kung sino nag-a-assist doon, sino yung ano, hindi. Pero sa pagkakaalam ko, kakasuhan na itong sina Robin Padilla at sila Sa local. Cayetano Sa local. sa local. Kakasuhan na sila. Kaya yun naman ang kailangan pa rin mangyari. Pasok yan. Sabi nga ni sabi ng CIDG, planado, coordinated yung mga galaw, hindi yun simple lang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.